piyesta po noon sa lugar ng tatay ko. Hindi ko na lang po babanggitin ang kanyang lugar bilang pagbibigay respeto na rin. Bali sa Negros kami nakatira ng mga panahon na iyon. Doon kasi si tatay nakapagtrabaho at nakapangasawa. Kaya doon na rin kami ipinanganak. Nagbakasyon ang buo naming pamilya dahil masaya talaga ang makipiesta doon sa lugar nila tatay. At para makita uli namin ang kanyang mga kamag-anak. Pangalawang beses ko na makapunta doon. At kaya medyo excited din ako dahil sa makikita ko ang aking nobya. Nung una kasing beses na pumunta kami doon, ay may mga nakilala ako. At isa sa kanila ay naging kapenpal ko. Wala pa kasing cellphone noon, hindi pa uso. At sa pagpapalitan namin ng sulat, ay napasagot ko siya at naging kami. At iyon nga ang pagkakataon na makikita ko siya ulit. Nang dumating kami doon sa lugar nila tatay, ay talagang na-miss ko iyon. Dahil na rin sa angkin nitong ganda. May dalawang bundok doon at walking distance lang ang dagat. Sariwa ang hangin at mga pagkain tulad ng mga isda at gulay. Matapos na makapagpahinga kaunti, ay nagmamadali ako nagpunta sa tagpuan namin ng nobya ko. Doon sa malaking bato sa tabi ng dagat. Sumulat kasi ako sa kanya ilang araw bago pa kami umalis. At alam niyang darating ako. Pagdating ko doon ay medyo nagtaka pa ako at nadismaya. Dahil sa wala siya doon sa aming tagpuan. Napaisip ako kung bakit hindi siya sumipot. Nagpasya ako na akin na lang siyang pupuntahan sa kanila. Nang paalis na ako, ay biglang may napansin akong babae na dumating at naupo doon sa bato. Maganda po kasi ang view doon. Bukod sa masarap na simoy ng hangin, ay tahimik pa. Lumapit ako at tinanong ko kung okay lang ba siya. Kasi parang may malalim itong iniisip. Nagulat pa nga ako nang tumingin siya sa akin at banggitin ang pangalan ko ng patanong. Nagtaka ako kung bakit nakikilala niya ako. Umiti ito sa akin at sinabi na isipin ko raw mabuti para maalala ko kung sino siya. Napansin niya siguro sa mukha ko yung pagtataka. Matapos iyon ay tumalikod na ito at tumalis. Umuwi na rin ako na iniisip mabuti kung sino yung babae na aking nakita sa tagpuan namin at nakausap ko. Kinagabihan ng mga pasado 7:00 na ng gabi ay nagpaalam ako sa aking mga magulang na pupunta sa bahay ng nobya ko. Alam kasi nila ang tungkol sa amin at talagang hindi ko na kaya pang ipagpabukas ang aming pagkikita. Pinayagan naman nila ako. Kaya pinakiusapan ko ang pinsang kong kababata na siyang lagi kong kasakasama noon at kasundo. Magkasama kaming lagi noon ni Dodong at kabisado niya ang mga galawang ko. Hindi naman kalayuan ang bahay ng nobya ko mula sa bahay ng aking tiyuhin. Pagdating namin doon ay nakausap namin ang nanay niya. Doon ko palang nalaman na matagal na pala siyang nasa Maynila. Kung kaya nagtaka ako dahil wala naman siyang binabanggit sa mga sulat niya. At ang address na gamit niya ay doon pa rin naman sa kanila at hindi sa Maynila. Nagsalitang muli ang nanay ng nobya ko at sinabing baka ang sumasagot raw sa mga sulat ko ay yung pinsan nito. Kaya napabulalas akong sinong pinsan po.
Sinabi nito na baka si MJ daw na pinsan ng nobya ko, na agad na patingin sa akin ang pinsan ko at napangiti ng makahulugan. Nagpaalam na kami sa nanay ng nobya ko at umuwi na. Sa daan ay tinanong ko ang aking pinsan kung kanya bang nakikilala si MJ. Sumagot ito at sinabing kanya raw nakikilala ito at kilalang kilala niya umano. Nagbiro ako at sinabing ano kaya kung yun na lang ang gawin kong girlfriend. Total naman ay siya na pala ang kapalitan ko ng sulat. Kami na pala ang nagsusulatan at hindi na si Maika. Sinabi ko pa sa pinsang ko na baka hindi na ako mahal noon sapagkat nakalimutan na ako. Sumagot ang pinsan ko at sinabing hindi ko pa naman daw alam ang totoong dahilan ni Maika at kalimutan ko raw ang pag-iisip tungkol kay MJ. Pinaalalahanan pa ako nito na ibang babae na lang. Nang sumunod na araw ay maaga akong nagising. Matapos kong magkape ay nagpunta na kaagad ako sa baybay. Hindi mawala sa isip ko ang nobya ko si Maika. Ang laki kasi ng panghihinayang ko. Excited ako kasi maasa akong magkikita kami. Pero hindi pala. Pagdating ko doon ay naabutan kong naliligo na ang mga pinsan at kapatid ko. Naroon din si Dodo at agad ako nitong kinawayan at niyayang maligo na rin. Pero tumanggi ako at sinabing mamaya na kapag tumaas na ang tubig dahil sa mabato ang dalampasigan. Kaya pinanood ko na lang muna sila. Nang mapatingin ako sa gawi kong kaliwa ay nakita kong naroon din ang babae na nakita ko noong nagdaang araw sa tagpuan namin ni Maika. Nakaupo siya sa tabi ng isang puno ng nyog. Nilapitan ko siya para kausapin dahil sa naintriga ako tungkol sa kung sino siya at kung bakit niya ako nakikilala. Nang malapit na ako sa kanya ay bigla itong napatingin sa akin at doon ko palang napansin ang itsura nito. Maganda pala siya. Maputi ito na balbon at mapupungay ang kanyang mga mata. Makinis rin ang kutis at mamula-mula ang kanyang mga pisngi. Humanga talaga ako sa taglay niyang ganda. Kaya nasabi ko sa aking sarili na hindi ko na palalampasin pa ang pagkakataon na iyon para makilala siya. Tumabi ako sa kanya at lakas loob ako nagpakilala na inilahat ang aking kamay. Kahit pa nga nalalaman ko na kilala na niya ako. Tumingin siya sa akin, napangiti at inayos ang kanyang buhok. Sa pag-ayos niya ng kanyang buhok ay may napansin ako. Hindi ako maaaring magkamali. Pamilyar sa akin ang bracelet na suot nito. At natatandaan kong may pinagbigyan ako noon nung unang magbakasyon kami doon. Kaya naibulalas ko ng patanong ang pangalan ng babae na pinagbigyan ko noon. Gingging. Napangiti siya sa akin at sinabing buti naman daw at naalala ko na. Hindi ko talaga siya namukhaan. Ang laki ng kanyang ipinagbago. Kaya naitanong ko pa sa kanya na ikaw na ba yan? Tumango lang siya bilang tugon sa tanong ko. Naputol ang pag-uusap namin nang biglang dumating ang pinsan kong si Dodong. Niyaya niya akong maligo na parang pilit niya akong iniiwas kay Gingging. Sinabi ko na susunod na lang ako. Makilang ulit pa niya akong niyaya pero tumanggi ako at sinabi kong kusa na lang akong pupunta. Nagkwentuhan pa kami ni Gingging. Maya-maya ay tinawag na naman ako ng pinsan ko at sinabing uuwi na raw kami. Kung kaya bigla na rin tumayo si Gingging
at nagpaalam na sa akin na uuwi na rin daw siya. Sinabi ko sa kanya na ihahatid ko na siya pero muli na namang sumigaw ang pinsan ko at pilit na inaagaw ang atensyon ko na kumakaway-kaway pa. Kaya tumanggi na rin si Gingging na magpatid pa sa akin. Sinabi niyang wag na lang daw at kaya naman niya. Pagtalikod niya ay pumunta na lang rin ako sa kinaroroonan ng mga pinsan at kapatid ko. Nang sumunod na araw, habang nakaupo ako sa labas ng bahay nila Dodong at nagkakape, ay tinanong ko sa kanya kung bakit parang pilit niya akong iniiwas kay Gingging. Sinabi niya sa akin na iyon ang pinsan ng nobya kong si Maika. Ang nakikilala kong si Gingging ayon din daw si MJ na pinsan ng nobya ko na siyang sumasagot sa mga sulat ko. Nagulat ako sa ipinagtapat niya sa akin ngayon. Muli ko siyang tinanong kung ano naman ang masama. Bakit niya ako iniiwas sa kanya? Hindi ito umimik na parang nag-iisip ng kung ano ang isasagot sa akin. Maya-maya ay sinabi nitong iba na lang daw at wag na lang si MJ. Dahil sa gusto kong malaman talaga ang totoong dahilan kung bakit pilit niya akong iniiwas, ay sinabi kong wala naman sigurong masama kung liligawan ko ito. Tutal naman, siya na pala yung kapalitan ko ng sulat. Bigla itong nagulat sa mga sinabi ko na natabig pa yung tasa ng kape. Napabuntong hininga ito at sinabing, basta pinsan, iba na lang. Kahit sino, wag lang si MJ. Sinabi pa nito na kapag nagpasama daw ako sa panliligaw kanila MJ, ay hindi daw niya ako sasamahan. Na parang idinaan na lang sa biro. Pero halatang may gustong sabihin na importante. Pero tila natitigilan nito. Kinahaponan ay nagpunta akong muli sa dalampasigan sa pag-asang makita ko uli doon si MJ. At hindi naman ako nabigo. Nang natanaw ko na ang malaking bato, ay nakita ko may nakaupo doon. At malakas ang kutob kong si MJ yon. Paglapit ko ay hindi nga ako nagkamali. Pero bigla naman itong tumayo at parang iniwasan ako. Tinawag ko ito at tinanong kung bakit siya tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Sinabi niyang uuwi na raw siya at tinalikuran na ako at nagmamadaling umalis. Di nagtagal ay narinig ko ang boses ng pinsang kong si Dodong at tinatawag ako. Sinundan pala ako nito. Paglapit nito sa akin ay agad niyang inulit yung kanyang paalaala na iwasan ko si MJ. At parang may inis sa tinig nito. Sinabi pa niya sa akin na sumunod na lang daw ako sa kanyang sinasabi habang maaga kung ayaw ko raw na mapahamak. Umuwi kami na kapwa tahimik. Kahit pagdating sa bahay ay hindi kami nagkikibuan. Kinagabihan ay nilapitan ako ni Dodo. Nasa labas ako noon ng bahay nila at nagpapahangin. Tinanong niya ako kung gusto ko ba raw si MJ. Sa halip na sagutin ko ng diretso ang kanyang tanong, ay binalik ko ito sa kanya. Tinanong ko siya kung gusto rin ba niya si MJ. Sabi nito, marami talaga ang nagkakagusto kay MJ. Dahil nga sa maganda talaga ito. Pero walang naglakas ng loob. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Kaya agad akong napatanong kung bakit. Sinabi niya sa akin na sa oras na kanya na raw sabihin ang dahilan, ay wag na akong makipagkita pa at tuluyan ko nang iwasan si MJ. Sumagot naman ako at sinabi ko ako'y pumapayag. Pambungad pa niya ay wag daw akong mabibigla
Dahil sa ang babaeng hinahangaan ko ay napapabalita at bantog na umano sa kanilang lugar na pamilya ng mga aswang. Kaya nga raw ang bahay ng mga ito ay nasa gawing bukid. Mas pinili nila na nakahiwalay sa karamihan. Hindi naman ako agad naniwala sa sinabi ng pinsang ko at medyo natawa pa. Nasabi ko pa na sa gandang iyon ni MJ ay isa itong aswang. Dagdag na saad ng pinsang ko, ilang pagkakataon nang may nakakita sa mga ito. Yun nga lang, ay sa ibang lugar sila namiminsala at hindi sa kanilang mga kababaryo. Sinabi pa nito sa akin na kung ayaw ko raw maniwala, nasa akin na iyon. Basta ang mahalaga ay nasabi na niya sa akin ang totoo at muli niya akong pinaalalahanan na layuan ko na si MJ. Nagpasalamat naman ako sa kanya pero hindi talaga ako kumbinsido nung mga oras na iyon. Kinaumagahan ay magkakaroon na ng sayawan sa pagsapit ng gabi. Dahil sa susunod na araw ay ang mismong kapistahan na sa lugar. Masigla ako at ganado nung araw na iyon dahil sa nalalaman kong tiyak na maraming makikipagsayawan at hindi namin palalampasin iyon ng pinsan kong si Dodong. Kinagabihan ay talaga namang pormang-porma kami ni Dodong. Handang-handa na para makipagpailihan. Sinabi pa niya sa akin na kanya raw ako ipakikilala sa mga babae doon. Pagdating namin ni Dodong, ay agad kong napansin si MJ. At may kasama pa itong dalawa pang babae. Gusto ko siyang lapitan kaagad pero naisip ko yung pinsang ko. Pati na yung mga sinabi nito. Pero sa loob ko ay hindi talaga ako naniniwala. Dahil isa rin ako sa mga taong sumusunod at naninindigan tungkol sa kasabihan na to see is to believe. Kung kaya nagdahilan na lang ako kay Dodong at sinabi kong bibili ako ng soft drinks. Pero ang hindi niya alam ay lalapitan ko si MJ. Nang makaharap ko na si MJ, ay hinirang ko siyang sandali sa kanyang dalawang kasamang babae para makapagsarilinan kami. Nalaman ko mula sa kanya na kinausap pala siya ng pinsang ko at pinaiiwasan ako. Medyo nakaramdam ako ng konting inis kay Dodong at ako na ang humingi ng paumanhin kay MJ. Masaya kami nagkwentuhan na hindi na namin nagawang makipagsayawan pa. Nawili na kami ng gusto sa pag-uusap at hindi na namin namalayan ang oras. Hating gabi na pala. Nagsabi siya sa akin na kailangan na niyang umuwi. Kaya nagpresenta ako na ihatid ko na siya. Dahil sabi ko ay madilim na ang kanyang daraanan. Nang biglang may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay si Dodong pala. At nabakas ko kaagad ang galit sa mukha nito. At inulit na muli ang pagpapaalaala niya sa akin na hindi ba raw ay sinabihan na niya ako. Pati si MJ ay kanya ring hinarap. At pinaalaala ang sinabi niya rito na iwasan ako. Medyo nainis na ako sa kanya noon. Dahil sa parang mas matindi pa ito kaysa sa mga magulang ko. Gayong kaidaran ko lang ito. Ewan ko ba, ang hirap ipaliwanag ng nararamdaman ko noon. Para kasing nasaling yung ego ko at parang napahiya din ako sa harap ng ibang tao. Kung kaya naitulak ko ito at sinabi kong wala namang ganyanan. Dahil sa iya ay umalis na si MJ nang hindi nagpapaalam. Tumakbo na itong palayo. Agad ko naman itong hinabol at sinundan. Nang maabutan ko siya, ay hinatid ko na sa kanila. Kahit na ilang beses pa nga itong tumanggi
nagpumilit pa rin ako. Sobrang dilim at matarik ang daan papunta sa kanila. Grabe, araw-araw bumababa kayo dito? Tanong ko sa kanya. Oo, sanay na kami dito. Sagot niya sa akin. Malayo pa ba bahay niyo? Tanong ko ulit. Malapit na lang, ayan na oh. Sabi naman niya. At nakita ko na ang liwanag ng lampara na nakasindi sa loob ng isang maliit na bahay. Nang papalapit na kami sa bahay ay may naaninagan akong tao na nakatayo sa may pintuan ng bakod na kawayan. Tinanong iyon ni Gingging kung bakit nasa labas pa gabi na at ano daw ang kanyang ginagawa roon. Nalaman ko na nanay pala niya iyon. Pero sa halip na sagutin siya nito, ay nagtanong ito sa kanya kung sino raw ang kanyang kasama. Ipinakilala niya ako sa kanyang ina at sinabing pinsan ako ni Dodong na taga Purok 5. Pinatuloy ako ng kanyang ina at nagpasalamat dahil sa may nakasamang kanilang anak sa pag-uwi. At sa unang pagkakataon ay may bumisita naman daw kay MJ sa kanilang bahay. Pagpasok namin ay tanging liwanag lamang ng lampara ang kanilang pinakailaw. May naaninagan ako nakaupo sa may bangko na nakasandal. O kaya, bumati ako at nagbigay galang. Nagmano naman si MJ dito at ipinakilala ko sa kanyang itay. Tumayo itong bigla at nagsabi kung bakit daw ako dinala ni MJ doon sa kanila ng ganong oras. Sinabi pa nito na hindi pat kanya na umano siyang binilinan na kung magpapakit ng ligaw ay dapat araw at may liwanag pa. Sinabi ko naman na walang kasalanan si MJ at ako ang nagpumilit na maihatid siya dahil sa madilim na sa daan. Lumabas ito at isinara ang pinto ng kanilang bakuran. Pagbalik nito ay sinabihan niya ako na wag na muna akong umuwi at doon na sa kanila magpalipas ng gabi dahil sa delikado at luba umano mapanganib. Natuwa naman ako sa aking narinig dahil sa naisip ko na magdamag kong makakasama si MJ. Bago matulog ay nagkwentuhan pa kami ni MJ habang ang mga magulang niya ay nahiga na sa kanilang kwarto. Nalaman ko mula sa kanya na may dalawa pa pala siyang kapatid, ngunit lumayas ang mga ito na hindi ko naman na tinanong kung ano ang dahilan. Hanggang sa napagpasya na namin na matulog na rin. Nang panay na ang hikap namin at pasado 2:00 na rin pala ng madaling araw. Nilatagan niya ako ng banig sa sahig at binigyan ng isang unan at kumot. Ang buong akala ko talaga ay katabi ko itong matutulog. Pero pumasok ito sa silid ng kanyang mga magulang. Presko sa bahay nila dahil sa ang dingding, maging ang bubong, ay hari sa kugon. Hindi pa umiinit ang likod ko mula sa pagkakahiga, ay naramdaman kong parang may tao sa labas ng kanilang bahay na naglalakad. Naisip ko na marahil ay galing ang mga ito sa sayawan. Pero bakit parang tila nagpapaikot-ikot ang mga ito? At makaraan ang ilang saglit nang mawala ang mga yabag, ay napalitan naman iyon ng mga pagkaluskos sa mga dingding. At napansin ko rin na parang bawat sulok at kanto ng bahay ay mayroong parang nagpipilit na makapasok. Na nung huli ay tila ba gusto nang wasakin ang mga dingding. Hanggang sa may naramdaman akong may tumalon sa bubungan at gustong tuklapin iyon. At tumagos na bigla ang liwanag mula sa buwan, na di nagtagal ay mismong ang buwan na ang tumambad sa akin, na magkaroon ng siwang sa itaas ng bubong. O kaya napasigaw akong bigla at naitanong kung sino iyon. Dahil sa doon palang tila nagkaroon ng bisa sa akin
yung mga sinabi ng pinsan ko. Napansin ko na may lumabas ng silid. Sa tindig noon, ay naisip kong marahil ay nanay iyon ni MJ. Kung kaya natigilan ako. Hindi malinaw sa akin kung saan iyon pupunta. Ngunit tinungo nito ang direksyon ng kanilang kusina. Makaraan ng ilang sandali ay nawala ang mga pagkaluskus. Pero hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa siwang na ginawa ng nilalang na iyon sa bubong. Di nagtagal ay nakita kong inilusot na noon ang kanyang ulo sa siwang. Yun yung pagkakataon na naniwala na ako tungkol sa mga aswang. Kitang-kita ko kasi ang mapupulang mga mata nito na nanlilisik. Mga ngipin na may kahabaan at nakalabas sa kanyang bibig na naglalaway. At yung mga kamay nito at maitim na kuko na siyang ginamit para kanyang maipasok ang ulo. Sa takot ko ay naisigaw ko ang pangalan ni MJ. Nagtalokbong na lang ako ng kumot at naisip kong bahala na. Habang nakatalokbong ako ay naisip ko nga palang merong kutsilyo ang pahera ng sinturong ko. Inilabas ko ito at tinawakan. Sinabi kong may sandata ako, kung kaya huwag nila akong lapitan. Sinabi ko pa na ayaw kong magkasakitan kami. Ayaw kong makasakit kung kaya nakiusap akong huwag rin nila akong saktan. Nagpatuloy pa ako at sinabing tawa ko na pumasok sa kanilang bakuran. Kung kaya, sana'y itrato rin nila akong tao at magpakatao rin sila. Maya-maya ay naramdaman kong may pumasok. Inalis ko ang pagkakatalukbo ng kumot sa akin at nakita kong bumalik na ang nanay ni MJ na uminom pa ng tubig mula sa banga bago tuloy pumasok ng kanilang silid. Pagtingin ko sa bubong ay wala na rin doon ang aswang. Yung butas na lamang na ginawa nito ang naiwan doon, kung saan parang nakatungay sa akin ang buwan. Hindi na ako natulog noon. Hinintay ko na lang na magliwanag upang makauwi na ako. Nang medyo maliwanag na ay nakita ko na lumabas mula sa silid ang tatay ni Gingging. Agad akong tumayo at nagpaalam na. Tiningnan ako nito ng isang napakatalim na tingin. Sabay tanong kung hindi ko na ba raw hihintayin pa na magising si Gingging. Sinabi ko na hindi na dahil baka hinahanap na ako sa amin. Sabi ko, sige ho, pakisabi na lang kay Gingging na umuwi na po ako, sabi ko. Sinabihan ako nito na mag-ingat at kanya nang binuksan ang pinto. Pagbukas noon ay nakita kong nagdalat ang sapatos ko. Samantalang inayos ko iyon ng pagkakalagay sa gilid. At ang damputin ko ang mga ito ay basa iyon at nababalutan ng kung anong likido. Basta malagkit iyon. Inagaw sa akin ng tatay ni MJ iyon at kanyang inugasan. Matapos mahugasan ay kanya nang iniabot sa akin. Nagpaalam ako ulit sa kanya at nakalabas na ako ng kanilang bakuran. Nang makalayo ako ng bagya ay kumaripas na ako ng takbo. Kahit pa nga pababa ang daan ay hindi ko na iyon alintana. Ang gusto ko lang talaga ng mga oras na iyon ay ang makalayo. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko nararating ang lugar na may mga kabayan. Naalala ko ulit ang mga sinabi sa akin ng pinsan ko. Nasabi ko pa sa sarili na hindi ko sana naranasan iyon kung nakinig lang ako sa kanya. Paano na lang pala kung ako ang pinagpiestahan ng pamilya ng mga aswang? Pagdating ko ng bahay ay ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Nakiusap ako na huwag na sanang makarating pa sa mga magulang ko. Dahil kung hindi,
ay siguradong papagalitan nila ako. Simula noon ay hindi na ako sumulat pa kay MJ. Ang huling natanggap ko na sulat mula sa kanya ay napakaiksi lamang ng mensahe. Kasama noon ang bracelet na ibinigay ko sa kanya noong una kaming magkita. At ang tanging nakasulat lang sa kanyang liham ay sorry. Yun lang at wala nang iba. Marami akong natutunang aral dahil sa pangyayaring iyon. Napatunayan ko na hindi lahat ng maganda ay magandang talaga. May maganda na nakakabulag at mapanlinlang. At napatunayan ko rin na hindi mo kailangang makita muna bago mo paniwalaan ang isang bagay. Pero palaisipan po sa akin na marahil ay baka hindi rin sila yung nagtangka sa buhay ko. Dahil hindi na siguro nila kailangang sirain pa yung sarili nilang bubong kung gusto talaga nila akong gawa ng masama nung mga pagkakataon na iyon. At kung gusto talaga nila ay kaya talaga nilang gawin na walang kahirap-hirap. At saka nabalitaan ko rin po nitong huli na katulad ng mga kapatid niya ay tumakas din po si Gingging sa kanila. Naisip ko na marahil ay ayaw din niyang manahin ang pagiging aswang ng kanyang mga magulang. Ngayon po ay masaya na ako sa sarili kong pamilya na nang maikwento ko nga ito sa aking asawa ay talaga namang natakot din siya. Ang totoo po niyan, isa ako sa maraming mga tao na hindi naniniwala tungkol sa mga engkanto at aswang. Pero nagbagong lahat iyon nang nagbuntis ang aming ina sa panlima naming kapatid. Medyo may kasipagan din kasi ang tatay ko. Sundalo po siya at madalas ay hindi namin ito nakakasama. Kung kaya siguro ganon. At mabilis din daw po talaga kasing magbuntis ang aming ina. Minsan po, habang nag-iigib kami ng nakababata kong kapatid, ay narinig naming sumigaw ng ubod lakas ang aming ina. Kung kaya nagmamadali kami ng kapatid ko na umuwi ng bahay upang alamin kung bakit. Mag-isa lang po siya noon sa bahay dahil sa ang aming dalawa pang kapatid ay nangangahoy naman. Bali pangalawa po ako sa aming magkakapatid. Pagpasok po namin sa bahay ay nakita naming namimilipit siya sa papag at sa pusa-pu niya ang kanyang tiyan. Nilapitan namin si nanay at inalalayan. Di ko po alam kung ano ang aking gagawin. Inutusan niya akong kunin ko ang kanyang pampahid. Medyo humupa ang pananakit ng kanyang tiyan matapos niyang mapahiran iyon. Nagkwento siya sa amin na parang may biglang dumagan sa kanya at hindi siya makagalaw. Natutulog po kasi si nanay nang amin siyang iwan. At naramdaman niya na parang iniaangat ang kanyang damit. Kung kaya namuwersa siya upang makagalaw. Nawala lang di umano ang tila nakadagan na iyon sa kanya nang siya ay makasigaw. Yun po ang unang pagkakataon na makarinig ako ng hindi pangkaraniwan. Makalipas lamang po ang isang araw ay naulit ang pangyayaring iyon. Noon naman po ay gabi nang bigla kaming magising dahil sa sigaw na nilikha ni nanay. Napaulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang wag at ayaw ko. Nang makita po namin siya ay nagpupumiglas ito na parang gusto niyang kumawala. Niyugyug namin siya at bigla siya nagmulat ng mga mata. Ang sama daw ng kanyang panaginip. Butil-butil ang pawis ni nanay at hapunga po siya. Kinunan siya ni kuya ng tubig at pinainom.
Sa kanyang panaginip ay nakita niya umanong hinahawakan siya ng isang maitim na lalaki sa magkabilang kamay at nakadagan ito sa kanya. Kinabahan kaming magkakapatid sa sinabi ng aming ina. Nasabi namin sa aming mga sarili na sana ay umuwi na si tatay. Dahil wala naman kaming malapitang iba. Dayo lamang kami sa lugar na wala kaming mga kamag-anak doon. Naulit pa ng ilang beses ang mga ganong tagpo. Madalas ay may mangyayari munang kakaiba bago magkaganon si nanay. Nakaririnig kami ng malalakas na hangin na maririnig mo ang mga dahon at sanga ng puno sa labas ng bahay dahil sa lakas noon na akala mo pa nga ay may bagyo at masusundan iyon ng mga yabag na akala mo naman ay may mga nakawalang hayop na nagtatakbuhan palibot sa aming bahay. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang aming ama. Laking pasasalamat namin. Agad naming ikinuwento sa kanya ang mga kababalagang nangyayari kay nanay. Kinagabihan ng araw na iyon, natatandaan kong maaga kaming nakatulog ng mga kapatid ko. Panatag kami dahil sa may kasama na si nanay sa silid. Pero mas nakakagimbal ang mga sumunod na pangyayari. Naalimpungatan na lamang kaming magkakapatid ng mga madaling araw nang marinig namin ang kaguluhan. Nang pumasok kami sa silid nila nanay, ay nakita namin siyang dinudugo na at namimilipit sa sakit. Si tatay naman ay panay ang pagwawala na parang may kalaban nito. Umiiyak na noon si nanay. Kung kaya kami ay naluha na rin. Nilapitan namin siya at niyakap. Akala pa nga namin noong una ay nag-away sila ni tatay. Panay ang pagmumura ni tatay na nakadungaw ito sa bintana. Narinig ko pa noon sa aming ama na sinabi niyang malakas lang daw ang loob nito dahil sa hindi nakikita. Na naisip ko tuloy na marahil ang tinutukoy ni tatay ay yung sinasabi ni nanay na maitim na tao na kanyang nakikita sa panaginip. Kinilabutan talaga ako nung mga oras na iyon. Nang sumikat ang araw ay maaga pang umalis si tatay. Di namin ito makausap dahil sa mainit ang kanyang ulo. Di pa rin kasi humuhupa ang galit nito. Makaraan ang mahabang oras ay bumalik ito na mayroon ng kasamang matanda at ilang kaibigang sundalo. Nagtanong-tanong pala ito kung saan mayroong manggagamot. Tiningnan si nanay ng albularyo. Lumabas sa kanyang pagsusuri na may gumagambala daw dito. Nagustuhan ng aming ina ng isang engkanto. At nagalit daw ito nang makitang katabi ni nanay si tatay. At siya ay nagdadalang tao. Napasuntok si tatay sa dingding nang marinig ang sumunod na sinabi ng manggagamot. Wala na di umano ang aming kapatid. Dahil sa sapilitang kinuha iyon ng engkanto sa sinapupunan ng aming ina. Nakita ko sa unang pagkakataon na umiyak ang aming ama. Nakasilip lang kami noon sa pintuan ng silid at matamang nakikinig. Sinabi pa ng matanda sa aming ama na lapitin daw talaga si nanay ng mga di pangkaraniwang nilalang. Naniniwala naman si tatay sa matanda dahil sa pangalawang magkasunod na pagkakataon na iyon na nakunan ang aming ina dahil sa kagagawan ng mga engkanto. Kaya nga kami
napilitang lumipat. Ngunit ganon din pala ang kahihinatnat at sasapitin ng aming ina. Kaya galit na galit si tatay. Binigyan ng matanda si nanay ng pangontra sa mga elemento. Ngunit pinayuhan pa rin niya kaming lumipat na lamang dahil sa marami umanong mga engkanto ang naninirahan sa paligid ng kinatitirikan ng aming bahay. Kung kaya nakiusap si tatay sa kanyang opisyal. At dahil sa maganda naman ang record at performance niya sa kanyang serbisyo, kaya pinayagan naman ito. Napadpad po kami sa isa pang probinsya. Doon siya napiling maidestino ng kanya pong officer. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng lugar. Nang mga ilang araw na kami sa bago naming tinitirahan, ay may isang matandang babae na madalas dumaraan doon sa amin. At sa tuwing daraan ito ay binibigyan kami ng saging. Pero may napansin ako sa matanda. Tila ilag dito ang ilang mga taga roon, kaya hindi ako komportable sa matanda. Kumpara sa nakaraan naming tirahan, mas maraming pagkakataon na namin nakakasama si tatay. Minsan, nang mapadan uli sa amin ang matanda, ay nakita kong kausap nito ang aming nanay. May iniabot itong saging. Lumapit ako at tinawakan sa kamay si nanay. Napapansin kong panay ang tingin ng matanda sa tiyan ng nanay ko. Noong huli ay hindi na ito nakatiis. At narinig kong sinabi ng matanda sa nanay ko na buntis daw ito. Iginagulat naman iyon ng nanay ko dahil sa maliit lang magbuntis ito at hindi mo talaga mahalata. Maging ako ay nagulat noon. Nagtataka namang naitanong ni nanay kung paano daw nitong nalaman. Hindi na iyon sinagot pa ng matanda. Sinabi lang niya sa nanay ko na ingatan niya iyon at nagpaalam na. Kinagabihan na nagpapahinga na kami, ay tinawag ako ng nanay ko at samahan ko daw sila ng bunso kong kapatid sa kwarto. Maliit lang ang bahay namin, para lang talaga iyong kubo. Pagbungad ko sa pinto ay nakita kong tulog na ang bunso naming kapatid. Nang nasa loob na ako ng silid, ay napapansin kong hindi mapakali si nanay. Init na init ito. Kung kaya akin siyang tinulungang magbaybay. Nasabi ni nanay na napakainit daw. Naupo na lamang si nanay at hindi na humiga pa. Talagang init na init siya nung mga oras na iyon. Maya-maya ay umalingasaw ang isang napakabahong amoy na di nagtagal ay nakarinig naman ako ng tunog ng isang baboy. Bahagyang nakaangat ang sahig ng silid sa lupa. Pero ang aming pinakasala at kusina ay lupa ang flooring. Kaya naisip ko na marahil ay nasa silong ito. Naiinis namang binugaw iyon ni nanay. Nasabi pa nga niya na napakaalinsangan na nga ay makakaamoy ka pa ng mabaho. Maya-maya ay narinig naming parang tambol nang may tumama sa baboy. At umiyak ito na narinig namin ang pagtakbo nito palayo. Nang sumunod na araw, paglabas ko ng bahay, ay nakita kong naroon na muli ang matanda at kausap ang aming ina na nooy nagwawalis sa aming bakuran. May iniabot na naman itong piling ng saging kay nanay. Ayaw na talaga sana iyong tanggapin pa ni nanay pero ipinipilit ng matanda. At ayaw rin itong tanggapin ang ibinibigay ni nanay na bayad. Kinagabihan, kumakain pa lamang kami, ay nakaririnig na kami ng ingay sa labas.
na hindi iyon pangkaraniwan para sa amin. Dahil kapag sa araw naman ay hindi ganon. Kung bakit naman kailang gabi ay saka nagkakaroon ng mga ganong pangyayari. Pagkatapos naming kumain at magligpit ay nagpasya na kaming magpahinga. Doon ako natulog sa silid nila nanay. Kasama ko ulit ang bunso naming kapatid. Nang maghahating gabi na ay bigla akong ginising ni nanay. Dahil sa tumitindi daw ang mga pagkaluskos sa labas ng aming bahay. At may narinig umano siyang dumapo sa isang puno malapit sa amin na tila napakalaking ibon noon dahil sa lakas daw ng pagpagaspas ng mga pakpak nito. Lumabas ako ng silid at pinuntahan ko ang panganay naming kapatid. Ginising ko siya at sinabi ang mga ipinagtapat sa akin ni nanay. Naglakas loob si kuya na labasin iyon upang alamin kung ano talaga ang gumagawa ng mga ingay na iyon. Nagsukbit siya ng itak at kinuha ang flashlight. Sinamahan ko siya. Naramdaman nga naming parang merong naglalakad sa gilid ng bahay. Pagbukas namin ng pinto ay laking gulat namin nang tumambad sa amin ang matanda. Itinulak kami nito ng bagya na pilit pinapapasok sa loob ng bahay. Umahangos ito at tinahanap si nanay. Sinabi niyang mayroon daw aswang na nasa labas. Mabilis namin siyang sinamahan sa silid. May hawak ito sa kanyang kamay na parang isang latigo. Inutusan niya ang kuya ko na magpadingas ng apoy at ilagay daw sa baga ang kanyang itak. Ako naman ay sinabihan niyang maghiwa ng maraming kalamansi. Di nagtagal ay nakarinig kami ng mga pagaspas. Nahalata mong nagpapaikot-ikot iyon sa aming bahay. Nagsimula nang sumigaw ang matanda ng katagang sipul. Paulit-ulit niya itong binibigkas. Matapos ko makapaghiwa ng mga kalamansi, pagbalik ko sa silid ay nakita ko ang aming ina na namimilipit na sa sakit. Sinigawan ng matanda ang kuya ko kung kanya na ba raw nagawa ang iniuutos nito. Nang sabihin ng kuya ko na tapos na, ay hinawakan akong bigla ng matanda sa kamay at sinabihan akong samahan ko raw siya sa labas. Takot na takot ako. Kanya na ring pinasunod ang kuya ko sa amin. Paglabas namin ng bahay ay biglang gumalaw ang sanga ng isang puno. Nang ilawan iyon ni kuya ay wala kaming nakita. Pero nang ibaba niya ang liwanag ng flashlight doon sa may paanan ng puno ay nagimbal kami nang makita naming mayroong tao na nakaupo doon. Pero mabilis na pumasok sa isipan ko na hindi iyon basta karaniwang tao. Maitim iyon na mabalahibo ang mga braso at ibinuka nito ang kanyang bibig na para bang nagalit ito ng tamaan ng liwanag. Nakita ko ang di pangkaraniwan nitong mga ngipin. Minura ito ng matanda at sinabihang walang kwenta. Narinig ko pa na sumigaw ang matanda na sinasabing hayok na aswang. Pero sinasabi niya iyon sa kanilang lengguwahe. Nanatili naman ang aswang sa kinalalagyan nito. Inutusan ako ng matanda na pigain ko na ang kalamansi at isaboy daw sa aswang. Kaya piniga ko iyon sa aking kamay at agad ay sinaboy. Pati nga ang pinagpigaan nito ay akin na ring ibinato. Gumalaw ang aswang papunta
sa kanyang gawing kanan. Galit ito at nakatingin sa amin. Inambahan ito ni Kuya ng kanyang itak, kung kaya lalong umangil ang aswang at galit na galit. Nang biglang nakita ko na lang na lumapit ang matanda at hinampas niya iyon ng kanyang hawak na latigo, na noong huli ay nalaman kong iyon pala ang tinatawag na buntot pagi. Matindi ang naging reaksyon ng aswang nang tamaan siya nito. Napaigtad talaga at nagmamadaling tumakas na palayo, na mabilis na naglaho sa dilim. Pagpasok namin sa silid ay nakita naming maayos na ang kalagayan ng aming ina. Makalipas po ang ilang buwan ay maayos pong naisilang ni nanay ang aming panlimang kapatid, sa tulong na rin ng matanda na si Manding Tunay. Pinangalanan itong Salvasyon dahil sa naisalba ito at hindi napahamak, katulad ng dalawang kapatid namin na sunundan nito na nakunat ang aming ina. Sa sobrang bait ng matanda ay kanya pang ipinamana sa amin ang kanya pong buntot pagi, na hanggang sa ngayon ay nasa amin pang pangangalaga. Pinakunan ko sa amin ng larawan at ipinasend ko po sa akin para maipakita ko na rin sa inyo, at nang sa ganon ay makita rin ng iba pang mga tagapakinig nyo na hindi pa nakakakita kung ano ang buntot pagi. At kaya naman pala ilag sa kanya ang ibang taga roon sa amin noong mga panahon na iyon ay dahil sa yun pala ang mga may lahing aswang sa lugar. Hindi nila magawang mabasta-basta si Manding Tunay dahil sa may nalalaman pala ito pagdating sa mga bagay na iyon.